ang title po ng ating pag-uusapan ay Two Words. Ang pag-uusapan natin mga kapatid, yung salitang word sa Bible. At yung salitang word sa Bible po ay sa original na Greek word, no? Sa New Testament lang po tayo ang magiging reference natin sa New Testament kasi ang New Testament po ay sinulat originally sa Greek. Umpisahan po natin dito sa ating pag-aaral. Okay, mga kapatid, magre-review po ako. Kung natatandaan po ninyo yung isa nating napag-usapan na session na ang title po ay Blessed. In-identify natin yung salitang blessed at kinuha rin natin ito no sa Greek word eulogetos no sa Greek word, at ang meaning po nito ay dalawang combined root word. Yung eulogeo ay ibig sabihin po nung you ay good or well, at yung logos naman ay something said. We are blessed dahil may sinabing maganda ang Panginoon sa atin. So ang pinaka-conclusion po natin dito sa session po na to ay blessed po tayo dahil nasa atin ang salita ng Diyos. Okay? Ayan, in theological terms, there are two Greek words for the word word. Yan. But they refer to different aspects of God's communication. Sa atin kasi, kapag binasa natin sa Tagalog, salita ng Diyos. Or sa English ay word of God. Pero sa Greek word po ay merong dalawang Greek words, no, na tumutukoy po dun sa word. Pareho sila na salita, pero ngayon po ay i-differentiate natin kung ano yung dalawang Greek word ng salitang word. Okay, yung una pong Greek word ng salitang word ay logos. Okay? Ito po yung pinaka-common. Kung tutuusin, sa statistics po, kung ilang beses ginamit yung logos, mas marami po siya beses na ginamit sa New Testament. So, logos generally refers to the written word of God or mismo the Bible or the concept of God as the Word. It refers to the general, revealed, and eternal Word of God, especially as written in Scripture or embodied in Christ. Yung ating mismong Bible, the written, yun yung mga naisulat po na yon ng mga iba't ibang authors na kinasangkapan ng Holy Spirit. Talagang ang Holy Spirit ang nag-convict sa kanila para maisulat nila yung mga salitang yon. Actually, yung binabasa po natin, generally, logos po yun. Sabihin na natin, it is the written word. Okay? Meron pa pong isang word. Yun naman po yung rhema. Okay? Yung rhema naman typically refers to a specific, divinely inspired word or phrase that is spoken or revealed to an individual in a particular situation. Kung yung Bible po natin na babasahin natin ay logos, salita ng Panginoon, yung rhema naman ay hindi siya yung typically na mababasa natin. Okay? Ito naman ay spoken, ayun yung pinaka keyword, spoken or revealed to an individual. So kapag tayo ay nagbabasa, logos po yung binabasa natin, pero kapag merong kang naiintindihan, mga kapatid, other than dun sa nabasa mong salita, amen, that is rhema. Parang nagsalita sa iyo mismo yung word yung logos na binasa natin. Okay, bigyan pa natin ng iba pang definition. Rhema refers to spoken word, utterance, or a specific message given at a certain time or situation. Okay, at sa susunod naman na definition po natin, mahalaga yung certain time or situation. Nagbabasa tayo ng Bible. Okay, logos. Pero, nung nagbabasa ka, meron kang naintindihan dun sa binabasa mo na angkop dun sa sitwasyon mo. Last definition natin, it is often associated with God speaking directly into your moment. As in yung parang yung word, halimbawa sinulat to ni Pedro para sa mga Israelita, yung sinulat niya para sa mga Hudyo, pero nung nabasa mo, parang sinasabi at tumutukoy mismo sa iyo at dun sa sitwasyon mo nung time na binasa mo to. Making word come alive in a personal way. Para mas maintindihan po ninyo no, yung pagkakaiba nitong logos and rhema. Okay, think of it this way.
Logos is like the well of water, yung para pong balon. Okay? And rema is a bucket of water drawn from that well for a specific need. Okay, yung logos po, eto, yun yung tubig na nandun sa balon. Pero yung rema, yung kumuha ka ng isang timba ng tubig kasi gagamitin mo siya. Specifically, pwedeng panligo o panghugas ng pinggan. Okay? So mga kapatid, hindi ibig sabihin na kapag nagbasa tayo ng Bible ay meron na tayong nakuhang specific dun sa ating mga sitwasyon. Mga kapatid, nung pinag-aaralan ko to, kaya ko to itinuro sa inyo kasi nagrema to sa akin. Okay. Pero kayong nakikinig, logos to sa inyo. Magiging rema lang po ito kapag may naintindihan ka, may ibang dating sa'yo na parang yung isang sentence na dagdagan siya ng 2 more sentences na ikaw lang yung nakakaintindi. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, mas mahalaga pala yung rema kaysa sa logos. No, hindi. Walang rema kung walang logos. Amen? Logos is equally powerful and important po sa rema. Okay, mas himay-himayin natin. Ilalagay natin yung differences ng logos at rema. Sa meaning po, so i-categorize lang natin yung logos, the written, and eternal word. Amen, mga kapatid. The eternal kasi hindi daw yan mawawala. Lilipas ang langit at lupa, pero yung salita, logos ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Pero yung rema, the spoken and revealed word. So ito nga po ay specific to sa isang tao ayon dun sa kanyang sitwasyon. So ano po ba yung scope ng dalawang ito? So yung pong logos is universal truth, applicable to all. Yung Bible po merong sulat sa iglesia na ganito, sa kay specific na tao, sulat ito sa ganito, kwento ito ng buhay ni Haring David o kung sinong particular na character. Hindi tayo yon, ibang tao ang tinutukoy, kaya generally makaka-relate tayo sa kanila. Pero pag rema po, nagiging specific yung message, timely and personal. Example, ang pinaka-basic example po natin talaga at walang iba sa logos kundi ang Bible as a whole. Okay? Pero sa rema po, a verse that jumps out in a situation. Alam niyo yun, yung may magbabasa ka, halimbawa, nagbasa ka ng Proverbs, halimbawa, buong chapter 3, yung binasa mo, pero pagdating dun sa buong chapter 3, may isang particular verse or 2 verses or more, hindi yung buong chapter, pero yun yung, ito yung may ibang dating sa akin. Okay? So, yung po nga yung rema. So, sa function naman po, na aspect, yung logos, it teaches doctrine or truth. Pero yung rema naman, it gives direction, encouragement, or warning. Lastly, sa aspect po na nature, ang logos po ay stable and constant. Hindi mo na talaga babaguhin yan, mga kapatid, kasi sabi ng salita ng Panginoon, ang magdagdag at magbawas sa salita ng Panginoon ay talagang mananagot sa Panginoon. Pero yung rema, dynamic, situation-based. Halimbawa, same verse ang babasahin nating lahat, pero it is possible, malaki yung chance, mga kapatid, na yung maiintindihan mo ay hindi rin yun na magiging dating sa akin. Ang Panginoon talaga kakausapin tayo sa mga taong naghahanap sa Kanya. Okay, natatandaan po ninyo yung napakagandang talata sa Hebrews chapter 11 verse 6. Di ba sabi doon? It is impossible to please God without faith. Hindi ka pwedeng kalugdan ng Panginoon kung wala kang pananampalataya. Pero hindi lang po natatapos doon yung salita na yon, yung verse na yon. Sabi doon, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong masigasig na humahanap sa Kanya. Ang daming talata po niyan. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, no? Humingi at ikaw ay bibigyan. Humanap at ikaw ay makakasumpong. Kitang-kita ng Panginoon yung puso ng bawat isa sa atin kapag gusto mo siyang hanapin. Ang pinaka-basic ay ang Bible natin. Ang pinaka-basic para malaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon, magbasa tayo ng Biblia. Bakit? Doon magkakaroon ng rema. Amen? Huwag ka mag-antay na, antayin ko yung rema. Tapos wala ka namang alam na verses. At doon magmumula ang specific na
message para sa'yo ng ating Panginoon. Okay? Magbibigay tayo ng illustration. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible. Okay, yung Bible nga po, yung Logos. At ang nabasa mo na, napunta ka na dun sa Isaiah chapter 41 verse 10. Anong sabi nga po dun sa Isaiah chapter 41 verse 10? Kukuha lang po ako dyan ha. Ang nakalagay dyan ay, "Do not fear, for I am with you." Okay, dahil yun yung nabasa mo, nabasa mo na noon, pero this time, nagkataon na sa season ka talaga mga kapatid. Nandun ka sa sitwasyon na takot ka, meron kang mga bagay na hindi ka sure na mangyayari sa future. Basta ito yung specific na sitwasyon mo. Tapos nakalagay dyan, "Do not fear." Matagal mo na siyang naririnig. Pero nakalagay dun, "For I am with you." Tapos ito yung naging dating sa'yo. Kaya pala tayo nakakaramdam ng takot. Kasi normal na nararamdaman ng isang tao yung takot kapag wala siyang kasama. Yung iba sa inyo ayaw yung manood ng horror na movies. Malibang may kasama ka. Pero pag wala kang kasama, naku, doon ako manonood. Bakit ka natatakot? Kasi mag-isa ka lang eh. Nung pinansin mo yung sumunod na mga salita, after nung "Do not fear, for I am with you," bakit ako matatakot? Kasama ko nga pala ang Panginoon. So kapag natatakot tayo, parang sinasabi mong iniwan ka ng Panginoon, hindi nga siya umaalis. Lagi natin siyang kasama. Nakigets siya mga kapatid. So, nagkakaroon ng bagong mensahe sa'yo. Yung salita ng Panginoon na kahit matagal mo na siyang nabasa, and suddenly it feels like God Himself is speaking to your exact moment. That's a rema, mga kapatid. Pag nagre-rema na yung salita ng Panginoon, the Holy Spirit made the Logos alive and personal to you. Amen? Kaya guys, sana nga after nito, mas lalo ni kayong magkaroon ng desire, mag-aral at mag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Amen. So magbibigay lang ako mga kapatid ng mga Bible references na ito Logos to. Ito mamaya, ito naman yung rema. At pag binasa nyo yan sa mga Bible ninyo, ang mababasa nyo lang doon, salita. Pero, yan, bigyan ko lang kayo ng references na, Logos pala yun. Sa Mark chapter 4 verse 14, mga kapatid, nung nagbigay ang Panginoon ng talinghaga tungkol dun sa naghahasik ng buto, yung parable na yon ay tumutukoy po yun dun sa yung binhi ay salita ng Diyos na natanim sa iba't ibang uri ng puso ng tao. Mga kapatid, yung word na mismo na binanggit doon ay Logos. So yung inihahasik sa mga tao, mga kapatid, ay talagang yung gospel, yung salita ng Diyos, Logos yun. Ibig sabihin, eternal, general yun. Ito yung general message ng ating Panginoon. Mga kapatid, dun pa sa Matthew chapter 8 verse 8, ito po yung miracle na ginawa ni Jesus Christ dun sa katulong nung centurion. Sabi nung centurion, meron pong sakit yung aking katiwala, pagalingin mo siya. So sabi ng Panginoon, sige pupunta ako sa inyo. Sabi nung centurion, hala, hindi po ako karapat dapat puntahan sa bahay. Kasi centurion siya. Hindi natin alam kung nung panahon nila bilang Romano, hindi natin alam kung ano yung meron sa bahay nila na hindi pwedeng puntahan ng isang holy na kagaya ni Jesus. Kasi sabi niya, naku, hindi po karapat dapat puntahan sa bahay namin. Pero magsalita lang kayo. But only speak a word. Yung word po na yan is Logos. And my servant will be healed. Mga kapatid, yung Logos, yung mismong salita ng Panginoon ay powerful. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin pwedeng i-take lesser value yung Logos kaysa sa rema. No, it is powerful. Yung mga verses, mga kapatid, pwede mo talaga yung banggitin at kung meron ka mga sitwasyon, pwede mong i-recite yung mismong verses na mababasa natin sa Biblia, and it is powerful. Amen? Sabi pa sa Matthew chapter 8 verse 19, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word. Logos po yung nakalagay dyan. And healed all who were sick. Amen? So, yung salita ng Panginoon yung Logos, mga kapatid, it is equally powerful.
sa lahat ng mga pangangailangan natin. Amen. Sa Rema, ito yung mga sikat na mga verses na, ay Rema pala yun. Oh. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written. Mga kapatid, oh, ito yung sinabi sa Tagalog na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. And mga kapatid, yung word na ginamit dyan is Rhema. So ibig sabihin, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo nabubuhay sa pamamagitan lang ng pwedeng nagbabasa ka lang, nakikinig ka lang. Hindi eh. Mabubuhay din daw tayo. Imagine mo, anong katumbas ng kumakain ka? Pag kumakain ka, na-energize ka. Amen? Kapag kumakain ka, mayroon kang nakukuhang sustansya. At iba ang sustansya nung ikaw ay naglogos lang at kumpara nung nagrema sa'yo yung salita ng ating Panginoon. So anong magandang gawin natin? Okay, dapat nagme-meditate tayo. Minsan kasi ganito yung ginagawa ng ibang Kristiyano. Nagbasa lang ng Bible para lang masabi na nakapagbasa siya. Walang mali po doon mga kapatid. O halimbawa, okay, naku, makikinig ako ng preaching, maghahanap ka sa YouTube ng isang preaching. Pero habang nagpe-play yung message, nagmamanicure, naglalaba, nagwawalis, walang masama. Pero baka para lang masabi mong, at least nakikinig ako ng salita ng ating Panginoon, pero hindi ka naman nakakapag-focus. So at sabi nga ng Panginoon, hindi lang mabubuhay sa tinapay. So sabi natin, hindi lang logos ang magpapalusog sa iyo. Mas maganda kung magre-rema sa atin yung salita ng Panginoon. At mga kapatid, ito pa, very, very famous and popular verse. Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the Rema of God. Uy, grabe, Lord. Mas tumitibay pala yung faith natin kapag nagre-rema sa atin yung salita ng ating Panginoon. So again, mga kapatid, dapat yung ating attention sa salita ng Panginoon ay ay focus. May talagang full attention tayo. Why? Kasi kahit naririnig mo to pero parang walang dating sa'yo, hindi siya magpuproduce ng faith. Malibang mag-speak sa'yo personally yung word na yun. Possible, mga kapatid, nung nagtuturo ako na, mga kapatid, naniniwala ako na ang Panginoon ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Pero pwedeng ikaw, hindi, may doktor naman, ganun, wala na yun, hindi na yun nangyayari. So, hindi mo siya pwedeng paniwalaan. Bakit? Kasi, hindi siya nagre-rema sa'yo. Amen? Pero kapag nag-speak sa'yo, personally yung salita ng Panginoon, yung bagay na imposible, pwede mong paniwalaan. Amen? Kaya naniniwala ako mga kapatid. Ako, advocacy ko, hindi man ito pwedeng acceptable sa lahat ng Christian, pero naniniwala ako mga kapatid, kapag ikaw ay believer ng ating Panginoon, we are designed to live supernatural life on earth. Naniniwala ako mga kapatid at yun ang stand ko na dahil believer ako ng Panginoon, yung tinuro ko sa inyo na last session natin na sabi doon ng Panginoon, ang sino mang mananampalataya sa akin, gagawin din yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ko. So ako, maniniwala talaga dahil believer ako ng Panginoon, I can see and also I can perform yung mga ginawa ni Jesus Christ. Bakit? Sinabi niya sa akin, sinabi niya sa Bible eh. At mga kapatid, may rema yun sa akin at kaya yun ang pinangahawakan ko. At yun din yung aking itinuturo sa inyo. At kapag nagrema sa iyo, sabi sa Romans 10:17, magpuproduce siya ng pananampalataya. Ito pa, napakagandang verse mga kapatid, tumutukoy sa rema. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation. Ang topic po sa Ephesians chapter 6 ay tumutukoy po ito dun sa armor of God. Ang nakikitang suot lang sa iyo ay duster or uniform mo sa school o sa trabaho. Pero in spirit, mga kapatid, meron tayo mga spiritual armor. Okay? At sabi dito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Rema of God. Alam niyo, tingnan niyo, pansinin niyo itong picture na to. Ang mga nabanggit mga kapatid dun sa pag binasa niyo Ephesians chapter 6, helmet, kung makikita niyo, helmet, breastplate, yung nasa dibdib, meron diyang belt, okay?
merong shoes, sandals, wala lang tong picture na nakuha ko na shield, okay, may shield. Mga kapatid lahat ng suot ng knight na to or ng soldier na to, lahat ng suot niya pang defense. Okay, pang defense niya kapag siya ay sinuntok, kapag siya ay tinira, pang depensa niya. Iisa lang yung pang-offense. Ano lang yung pang-offense niya? Yung sword. Kapag tinitira ka ng kalaban, pwede mong salagin, pero buhay pa yung kalaban mo. Paano mo mapapatay yung kalaban mo? Ang tanging gagamitin mo ay yung sword. At mga kapatid, yung sword daw na yun ay yung nagrema sa'yo na salita ng ating Panginoon. Nagiging rema siya kapag siya ini-speak out mo, ikaw kalaban, wala kang puwang sa buhay ko. Kasi sabi ng Panginoon. Amen. Kasi yun yung nagrema sa'yo. Yun yung nag-produce sa'yo ng pananampalataya. At kung ano yung nag-produce sa'yo ng pananampalataya, yun yung i-speak out mo, mga kapatid. At kapag ginagamit natin yung sword of the Spirit, mga kapatid, naniniwala ako, ang pinaka-basic application nun ay yung binabanggit natin, yung pinaniniwalaan natin. Nagiging sword siya kapag ini-speak out natin yung mga salita na pinaniwalaan natin dahil nagrema sa atin. Amen? Nako, sa last verse mga kapatid, na gusto kong gamitin dito sa Rema. Sabi sa John chapter 6 verse 63, "It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words, mga kapatid, Rema, that I speak to you are spirit and they are life." Mga kapatid, tingnan nyo itong ginamit kong illustration. Okay, yung salita, nag-symbolize siya sa buto, mga kapatid. Yung salita, mga kapatid, na nagrema sa'yo, spirit yon. At kapag yung spirit, mga kapatid, ay itinanim, pinaniwalaan mo, nag-produce ng faith, sabi ng Panginoon, Spirit gives life. Una, buto lang siya. Pero the more na pinaniniwalaan mo siya, the more na ini-speak out mo, sinasabi mo pa rin, alam mo yun yung kahit wala kang nakikitang pruweba, pero sasabi mo, naniniwala ako. Naniniwala ako kasi ito yung sabi ng Panginoon eh. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Tas ilang araw mo nang sinasabi, pero wala ka pa rin nakikitang pruweba, wala ka pa rin nakikitang sign. Hindi, pero paniniwalaan mo pa rin, mga kapatid. Yun yung essence ng Spirit. Yung habang patuloy mo siyang pinaniniwalaan at patuloy mo pa rin binabanggit, sinasalita mo, kino-confess mo yung pinaniniwalaan mo, then suddenly, the Spirit can bring that confession into life hanggang sa maging totoo na siya. So mga kapatid, ganun yung, kaya ko pinag-aaralan natin ito. Yes, salita lang siya ng Panginoon, pero mga kapatid, napakalaki ng epekto sa buhay ng mga mananampalataya ang salita ng ating Panginoon. Pero ito yung magiging tanong ko, mga kapatid, are we using the Word of God properly? Ginagamit ba talaga natin ang salita ng ating Panginoon? Mga kapatid, privilege mo yan. Go back to your identity. You are blessed because you have the Word of God. Pero baka nga po ang Word of God ginagawa na lang natin pampalipas oras. Pero sana ngayon, mga kapatid, gawin nating totoo ang salita ng ating Panginoon, pag-focusan natin. Kasi, kapag nagrema sa atin yung salita ng Panginoon, it can produce faith. At yung Spirit, mga kapatid, yung Spirit ng Diyos na siya mismo yung salita, it can turn your words into life.